7회 우승을 만들어내고 있고요. 그렇습니다. 지금 IBF 아시아 챔피언은 2차 방어에 성공 중이고요. Champion and the knockout sensation. He is the monster. Naoya Ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at ni Kim Mi-jun ay isang kamangamangang sagupaan sa divisyon ng Super Bantamweight. Kilala si Inoue na isa sa pinakamagaling at pinakamalakas na boksingero sa buong mundo na may hindi matitinag na record at reputasyon sa kanyang knockout power at bilis. Samantalang itong si Kim Mi-jun, bagamat hindi paganap na kilala sa mga pangunahing mga laban, ay may potensyal na magpakita ng disiplina at taktika sa ring. Ang kanilang sagupaan ay magbibigay daan upang makita kung ang tapang at bilis ni Inoue ay magiging labis ba para kay Kim o di kaya si Kim ang makakagawa na ipakita ang kanyang galing at babagsakin ang Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue. Pero bago tayo magpatuloy ay baka pwede nyo munang gawin ito. Narito ang ilang mga aspeto na pwede nating talakayin bago maganap ang dalawang mga boksingero. Pangkalahatang profile ng boksingero, fighting styles, key strengths, fight prediction, strategies to win, at conclusion sa fight comparison na ating gagawin. Una, pangkalahatang profile ng mga boksingero. Si Naoya Inoue ay syempre mula sa bansang Japan. May tangkad na 5'5", may reach na 67 inches. Isang napakagaling na knockout artist, kilala sa bilis, may mapangwasak na lakas at nagpapakita ng disiplina sa sarili sa bawat paganda niya sa kanyang mga laban. Yi Kim-jun ay mula sa South Korea, may dalang kartada na 21 wins, 2 losses, 2 draws at 30 knockouts. Hindi pa nakaranas nang siya ay pinabagsak ng kanyang kalaban. May edad na 32 anyos, may tangkad na 5'4" at may reach na 68 inches. Kilalang pagtatangi. Isang teknikal na boksingero, hanapan ng butas ang kalaban pagkatapos ay doon na dudurugin. Fighting styles. Siya ay kilala sa kanyang hand speed na kayang magbitaw ng 5 hanggang 10 mga kombinasyon. Mabilis ang kanyang mga atake at may malaliman na lakas ang kanyang mga suntok. Ginagamit niya ang kanyang bilis at lakas upang wasakin ang kalaban sa early rounds. Si Inoue na siguro ay may tuturing na isa sa mga dalubhasa o tatawagin nating master body puncher at may napakahusay na counter-punching ability. Kadalasan, ang ginagawa ni Inoue ay nagbibitaw siya ng jab at sinundan niya ng body attack na maaring biglang mayuyupi ang kalaban. At dahil sa panahong si Inoue ay nagibantog na ng master body puncher, sa rematch lang ni Nonito Donaire Jr. ay doon na niya binago ang kanyang atake. Nag-jab muna siya tapos sinundan kaagad ng right straight sa mukha ni Donaire kaya bumagsak ang ating kaubayan. Kaya matatawag natin na delikado itong si Inoue dahil kahit anong kombinasyon niya ay kaya niyang tapusin ang kalaban. Yi Kim-jun. Bagamat hindi pa siya talaga kilalang boksingero sa buong mundo, pero itong si Kim Mi-jun mga kwento, sila isang boksingero ay maring mas kilala siya na isang teknikal na boksingero na may tamang pacing at timing. Pero malalaman ng buong mundo kung gaano nga ba kahusay at tibay ang kanyang depensa at paggamit niya ng bilis sa kanyang mga footwork. Malalaman natin kung ano nga ba ang kaya niyang ihain sa laban kapag makarap na niya ang isang boksingero na tulad ni Inoue na may bilis at may lamang sa knockout power. Mabilis at taglay ang malahalimaw na lakas, napakahusay sa depensa at opensa, nagbibigay ng tila ba sukat na mga kombinasyon, taglay ang tapang bilang samurai at hindi natatakot na makipagsabayan. Yi Kim-jun, taglay ang malakas sa depensa at may diskarte na hinahanapan muna ng butas ang kalaban bago tuluyang wasakin. May magandang timing at alam niya kung paano niya kontrolin ang laban sa pamamagitan ng tamang distansya sa kalaban. Kung mamanage siya ang distansya ay may potensyal siyang makapag-counter-attack kay Inoue. Fight prediction. Sa laban na ito, malamang ang mananaig ay si Naoya Inoue dahil sa kanyang proven knockout power at karanasan laban sa mga elite na mga boksingero. Ang kanyang speed at aggression ay magbibigay ng pressure kay Yi Kim-jun. Si Kim Mi-jun naman ay dapat maganda ng lubusan at magsasanay ng magandang strategy ng depensa at tamang pacing upang mapabagal at mapapahaba pa ang laban kontra kay Inoue para mabutasan niya itong si Inoue. Ngunit medyo mahirap ito kay Kim kung paano niya gagawin ito
dahil mahirap itong si Inoue na pigilan pa na tila ba pating na nakaamoy ng dugo na ay hindi na niya ito tatantanan pa. Wawasakin talaga ang Koreanong ito na parang halimaw na kinakalagan sa tali. Inoue, maagang kukunin ang tamang distansya para ma-unload ni Inoue ang kanyang pamatay na suntok na maaring tapusin ni Inoue ang kalaban ng mabilisan. Pero maaari na ipapatagal din ito ni Inoue na para bang ipapalabas na malakas din talaga yung Koreano kaya humaba ang kanilang laban para naman maging exciting. Well, in a way mga kwento, pag gagawin ni Inoue yan na papahabain pang laban ay siguradong babatikusin itong si Inoue dahil bakit hindi niya magawang tapusin kagad ang malayo sa world ranking ng boksingero. Kailangan mag-focus sa footwork dahil kinakailangan niya kung paano nga ba tumakbo dahil kung siya ay makipagdiktikan ay baka maaga siyang matalo at biglang surpresahin itong si Inoue habang siya ay tumatakbo at mabitaw ng mga smart counterattacks upang maiwasan ang mga malalakas sa suntok ni Inoue at targetin niya ang chin ni Inoue tulad ng ginawa ni Luis Neri. Si Inoue ay mas may kalamangan sa speed, power at experience pero kung magpatuloy ang laban ng matagal, maaring magtaglay ng pagkakataon si Yi Kim Jun upang mapahaba ang laban para ma-upset niya itong si Inoue at mabutasan. Pero para kay Mr. Kwento mga kwento, itong si Naoya pa rin ang mananaig sa huli via knockout kahit pa itong si Kim ay nag-aangas ngayon na Korean's greatest glory raw ang matalo niya itong si Inoue at target niya na tapusin si Inoue via knockout. First time din na makakalaban itong si Inoue na isang Koreano sa kanyang karera. Pero ganoon pa man, hindi pa rin natin may alis ang kunting pagkakataon o tsansa na baka ang taga-Korea na ang unang makakatalo kay Naoya. At sasabing, anong nangyari sa'yo? Ba't gumapang ka na? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Rolando Ilong, kay kakwentong GSC Maravillosa, kay kakwentong Cristino Ansale, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.